Okay, magandang araw pong muli mga kabiyahero. Nandito po ulit tayo sa ating munting kusina. Mayroon po tayo ditong hipon. Ayan, naghanda po tayo ng bawang, sibuyas, seasoning, paminta. Mayroon po tayong Sprite at mayroon po tayong butter o yung mantikilya. So, susubukan po nating gumawa for the first time nung tinatawag po nilang buttered shrimp. Ayan. So sabi po kasi nila mas madali daw pong gumawa ng buttered wife. Kung tayo po nambubugbog ng asawa, mas madali pong madeklara yung iyong asawa bilang buttered wives. So, susubukan po natin itong hipon kung mapapasarap po natin mga kabiyahero. Okay, inihanda na po natin yung ating mga gagamitin. Okay, buhay na po tayo ng apoy. Ayan, mintes. So, painitin na po natin itong ating kawali. Katamtaman lang po yung apoy. Meron na rin po tayo ditong butter. Okay, lagyan na po natin ng butter. Ayan. Ayaw tumanggal sa sandok. Ayan. So first time po nating susubukan. Hindi ko pa rin po kabisado kung gaano dapat yung karaming butter ang kailangan nating ilagay. Okay. Sa tingin ko naman po okay na yan. Hintay-hintay na lang po nating uminit ng husto. So ayan, tunaw na po siya. Kakamayin ko na po ito at yung kabila ko pong kamay ay may hawak nitong aking camera. Ayan. Hindi ko rin po alam kung kumpleto po ba yung ingredients na ating inihanda. So ang kuhusga po niyan ay mamaya pakaluto kung magiging ano po ba yung kanyang lasa. Huwag po kayo mag-alala. Naghugas po ako ng kamay mga kabiyahero. Malinis po yung kamay natin bago po tayo nag-umpisang magluto. Yan. Haluin. Yan sa makita po nating ito na yung pagkagisa ng ating ricado. Okay. Lagay po natin yung ating black pepper na crack. Isa lang po ang ating ilagay at 1/4 lang naman po yung ating hipon. Naluto mamaya, yun po yung huhusga kung nakuha po ba natin yung tamang lasa katulad po ng ating mga natitikman sa iba po nating kinakainan. Ayan, mabangong na po yung ating ricado. Subukan na po nating ilagay po yung ating mga hipon. Tapos lakasan po natin bahagya yung kanyang apoy. Yan. Lagyan po natin siya ng tansyadong sukat lang ng asin kasi yung pong butter o yung ating pong mantikilya ay may sarili po siyang alat.
So magdadagdag na lang po tayo mamaya kapag medyo matabang po sa alat itong ating ginawa. Ayan. Ilagay na rin po natin yung ating seasoning. Okay. Halo ulit. So yung iba po nating napapanood, medyo pinapaapoy pa nila ito sa ibabaw. Ano po? Nilalagyan po nila ng alak. Eh wala po tayong available na alak. Hindi naman po tayo manginginom. Palis na po yun ng langsa. So magkakasya na lang po tayo sa tikim kung gusto po natin malaman kung nakuha po ba natin yung tamang timpla. Sa tingin ko naman po ay tama na yung pagkagisa. Ano po? Pero para po tayo makasiguro na lutong-luto na po yung hipon, eh maglalagay po tayo ng Sprite, pampatamis po, at saka siya na po yung ating magiging gamit na panglutong-luto. Siya na po yung magboboil ng hipon. Ayan. Okay, so maya-maya po ng kaunti, titikman po natin kung kumusta po ba yung lasa. Okay guys, saglit lang po, ilang minuto lang po. Naluto na po natin itong ating 1/4 kilo na hipon at ito na po yung naging resulta. Tinikman na po natin yung lasa, okay naman. Yung pong kanyang aroma, kamukha naman po nung ating kinakain sa labas siguro dahil po doon sa kanyang butter, ano po. So halos parehong-pareho po yung lasa. So katulad po ng sinabi ko, hindi po tayo sanay magluto ng ganito. Medyo naisipan ko lang po dahil may natitikman po ako sa aming kinakainan na ganito po ang halos uri ng pagkakaluto. Kaya sinubukan din po nating gawin para kahit papano kung medyo may bisita po tayo, medyo may nalalaman din po tayong luto. Hindi lang po yung prito at sabaw mga kabiyahero. So ayan. At tayo po maghahaponan na. Hinihintay lang po natin itong kanin sa rice cooker na maluto, mga kabiyahera. Okay, salamat!